were made. Without Him, nothing was made that has been made. So, ano ang tinuturo ng Biblia na ito? So, ang Diyos lamang ang walang hanggan at manlilikha. Lahat ng bagay ay ginawa niya. May simula at katapusan ng kasamaan, hindi ito kapantay ng Diyos. Si Kristo ang Panginoon ng lahat kasama ang material na mundo dahil ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang pamamahalaan. So ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching, ang Diyos lamang ang walang hanggan at walang kapantay. So sabi sa Genesis chapter 1 verse 1, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So sabi naman sa Isaiah chapter 45 verse 5 to 7, ako ang Panginoon at wala nang iba, wala nang Diyos maliban sa akin. So ang lahat ng bagay maliban sa Diyos ay may pasimula at wakas. Second, ang kasamaan ay may pasimula at wakas. So sa Colossians chapter 1 verse 16 and 17, lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa kanya. Sabi naman sa Job chapter 42 verse 2, alam kong magagawa mo ang lahat ng bagay, walang balak mong hahadlang. So ang kasamaan ay hindi isang kapantay na puwersa, kundi isang rebelyong pansamantala at tiyak na matatalo ng Diyos dahil alam naman natin na si Jesus Christ lamang ang bukod-tanging tagapamagitan at tagapagligtas natin. Last teaching, si Kristo ang Panginoon ng lahat kasama ang material ng mundo. So sabi sa Matthew chapter 28 verse 18, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay naibigay sa akin. Sabi naman sa Pahayag chapter 21 verse 1 4, ulitin nitong isa sa ayos ang lahat ng nilikha at lilipulin ang kasamaan. So, ang mundo na mismo ay bahagi ng plano ng Diyos. Hindi ito masama sa sarili nito dahil lahat ng nangyayari sa atin, makamundo man yan or maka-Diyos, is lahat yan nakaplano kay Lord. So, next, dadako na tayo sa ating application. So, iwasan ang dualistic na pananaw ng mundo. So, wag isipin na ang spiritual na buhay lang ang mahalaga at ang material na mundo ay walang kabuluhan. Second is yakapin ang holistic na pananaw ng mundo. So, ang Diyos ay may layunin sa lahat ng aspeto ng buhay, trabaho, pamilya, edukasyon, at iba pa. So, gawing banal ang pang-araw-araw ng buhay. Kung sabi sa Colossians chapter 23 to 24, ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyo ito ng buong puso na parang sa Panginoon at hindi sa tao. So, yung bawat gawain na ano man ito kasimple ay maaaring maging pagsamba sa ating mahal na Diyos. Kahit yung pagkain natin, nakakalugod yan kay Lord. Kahit yung pagtulog natin is nakakalugod yan kay Lord. So, yes. So, let's go to the last part, which is our discussion. And our discussion talks about paano mo maisasagawa ang paggawa ng sekular na espasyo bilang isang banal na espasyo. So, para sa akin is maglingkod tayo ng may katapatan at integridad. Bakit katapatan at integridad? Kasi, hindi tayo pwedeng mabuhay na puro kasinungalingan lang ang ating nailalabas. Paano kung isang araw, binigyan ka ng plano ng Diyos na ibahagi mo sa Ebanghelyo yung nalalaman mo tungkol sa Kanya. Siyempre, hindi naman natin pwedeng sabihin na puro kasinungalingan lang. Walang Bible standards, kumbaga, sariling pananaw lang natin. So, siyempre, gamitin yung trabaho bilang oportunidad na nagbibigay walhati sa ating Panginoon. So, sabi ko kanina, lahat ng ginagawa natin is dapat glorify kay Lord. So, dapat kahit kumakain ka, dapat gino-glorify ni Lord. Gino-glorify na gawain mo si Lord. Kahit na naliligo ka, kahit na brush ka, dapat kailangan ikakalugod yun